ang malalim. Umuulan, natunog ng lumang alarma ng telepono ni Lika Reyes, na mas kilala bilang Lika, ay hindi isang matamis na hinig ng paggising, kundi isang matalim na tagapagpaalala ng katotohanan. Isang kumpas ng mga vibrasyon sa ilalim ng kanyang pisngi, na halos kasabay ng kanyang pulso, ang nagbigay udyat sa panibagong araw, o sa kaso niya, gabi ng paghahanap buhay. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Hindi ito ang karaniwang tawag para sa emergency cleanup ng isang nabasag na baso o natapong kape. Ito ay isang text message mula kay Aling Nena, ang supervisor ng night shift, na may tono ng pagkapurahan na halos marinig niya sa bawat letra. Lika, room number clear na ketisa. Orjet. Si Raquel, Inigo humihingi ng separate room para sa anak niya. Huwag mo akong bigdin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lika. Pumigat ang kanyang hininga. Print for fear nati isa. Hindi iyon ordinaryong silid. Iyon ng sang nitong sanctorum, ang pinakamababang uri ng gagsuti, kung saan bihira kang makakita ng anumang bagay na hindi schedule o nakakubli sa mata ng publiko. At ang anak niya, isang bulong lang ang kanyang pangalan sa mga pasilyo ng Golden Sunset, residence sa si Gabriel, Inigo, ang batang lalaki na halos hindi nakikita, na sinasabing may espesyal na pangangailangan. Ang malamig na pawis ay unting dumaloy sa likod ni Lika. Kahit na ang silid, tulugan niya sa tondo ay mainit at masikip. Mabilis siyang bumangon mula sa manipis na kumot na nakalatag sa sahig. Ang kanyang mga kalamnan ay nananakit mula sa maghapong pagkayod. Ngulit ang sakit sa kanyang mga paa, na sanay na sa paglalakad at pagtayo, ay tila nalunod sa isang mas malalim, mas masamang kutob. Ang gabi na ito, alam niya, ay may kakaiba. Isang bulong ng dilin na tila may pinaplano, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa loob ng ginto't karangyaan. Si Lika Reyes ay isang larawan ng tipikal na Pilipina, maliit, payat, ngunit may mga mata na nagtatago ng isang kalakasan at isang matinding lungkot na tila naman na mula sa henerasyon ng pagtitiis. Sa umaga, isa siyang tagalinis sa Golden Sunset Residences sa Makati, isang hotel na kasing yaman ng kanyang pangalan, na kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan at ang bawat bisita ay tila nakabalot sa isang ulap ng kayamanan. Si Lika ay isa lamang sa maraming manggagawa na halos hindi napapansin, isang anino na gumagapang sa mga pasilyo. Nagpupunas ng sahig, nagpapalit ng kumot, at naglilinis ng mga banyong mas malaki pa sa kanyang buong tirahan. Hindi siya masalita, bihira siyang magtaas ng boses, maliban kung kinakailangan, at mas gusto niyang gumalaw ng tahimik, tulad ng isang hangin na dumadaan. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na panlabas, mayroong isang walang sawang diwa na handang magpakapagod ng higit pa sa kailangan. Nagtatrabaho siya ng overtime. Tumatanggap ng mga trabahong pakyaw, paglilinis ng mga partikular na lugar o paggawa ng mas mabibigat na gawain na binabayaran ng ayon sa output para lang kumita ng dagdag na piso. Bawat sentimo ay mahalaga, bawat 5 ay may patutunguhan, at ang patutunguhan na iyon ay hindi para sa kanya. Ang pinakamalaking dahilan, ang nagtutulak na pwersa sa likod ng bawat pagod na hininga, ang bawat kirot sa kanyang kalamnan, ay si Elara, o Ella, ang kanyang bunsong kapatid. Si Ella ay may malubhang sakit sa baga, isang kondisyon na nangangailangan ng mamahaling gamot regular na pagpapatingin sa doktor, at isang uri ng pangangalaga na hindi kayang ibigay ng kanilang mahirap na pamumuhay sa tondo. Ang bawat umaga ay nagigising si Lika na may mabigat na hininga, hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa bigat ng mga utang na unting bumubundat, at ang mas malalim na takot na mawala ang iisang kapamilya na natitira sa kanya. Ang mga ngiti ni Ella, kahit na mahina, ay ang kanyang iisang sikat ng araw sa madilim na mundo ng kanyang araw na paghahanap buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, mayroon ding isang lihim na mundo si Lika, isang kanlungan na matagal na niyang itinatago. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng munting sinag ng kandila o isang lumang ilaw na pinatungan niya ng karton para maging din, si Lika ay isang makata. Ang kanyang mga tula ay hindi nakasulat sa mamahaling papel, kundi sa mga pinulit na pahina ng lumang notebook, sa likod ng mga resibo ng groceries, o sa mga maliliit na piraso ng karton na napulot niya. Dito niya ibinubuhos ang kanyang puso, ang kanyang mga pangarap para sa isang mas patas na mundo, para sa isang buhay na hindi na kailangan pang magsumikap ng husto, para lang mabuhay, at higit sa lahat, para sa isang buhay na malaya sa sakit para kay Ella. Ang mga tula ay ang kanyang panulat, ang kanyang boses, ang kanyang paghahanap ng kapanatagan at lakas sa gitna ng malupit na katotohanan. Silap ang kanyang buhay na ilaw, isang metapora na madalas niyang gamitin upang ilarawan ang asa sa dilin. Nagmamadali si Lika na maghanda. Ang uniforme niya na nakasabit sa likod ng pinto, amoy matmos, ay ang kanyang baluti. Ang mga lumang sapatos na may butas, ang kanyang sandata. Matapos ang mabilis na paglalakbay mula Tondo patungong Makati, isa pang pagbabalanse sa pagitan ng pagkaantala ng trapiko at iwas sa pagbabayad ng mahal na pamasahe, dumating si Lika sa Golden Sunset. Ang lobby ay tahimik, ang marmo na sahig ay sumasalamin sa mga ilaw na ginto, at ang amoy ng mamahaling pabango ay bumabalot sa hangin. Ngunit ang lahat ng karangyaan na ito ay tila isang balabal na nagtatago ng isang bagay na mas malalim. Sa loob ng ilang minuto, nasa harap na siya ng room 40 nakit isa. Ang mga corridors ng dive area ay mas tahimik kaysa sa iba. Ang mga carpeting ay mas makapal, sumisipsip sa anumang tunog. Tila sinasala ang mundo sa labas. Malaki ang pinto, gawa sa mamahaling kahoy na may matalin na polish, at tila nagkukubli ng sarili nitong sikreto. Dahan niyang inilagay ang kanyang access card. Ang ilaw ay naging berde, at ang pinto ay bumukas sa isang hindi kapani. Aniwalang malaking espasyo, isang executive suite na may sariling sala, dining area, at 2 silid, tulugan. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang makikinang na mga chandelier, ang mga kasangkapang gawa sa pinakamasarap na materyales, ang malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng Makati, mayroong isang hindi maipaliwanag na lamig, isang kawalang buhay na tila lumalamon sa lahat ng ningning. Ang hangin ay mabigat, tila pinitigilan ng isang hindi nakikitang kalungkutan. Bago pa man siya tuluyang makapasok, narinig niya ang kakaibang tunog. Hindi ito ang tunog ng nabasag na baso o nalaglag na ganit. Ito ay isang mahina, pabulong na pag-ungol na sinasabayan ng paulit-ulit. Ngunit tila sadyang pagkalabog. Tunog ng isang bagay na humahampas sa isang matigas na ibabaw. Ang tunog ay hindi nagmumula sa silid, tulugan, kundi sa malaking sala. Naglakad si Lika ng maingat. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pinagmula ng ingay. At doon, sa isang sulok ng malawak na sala, malapit sa isang napakalaking bintana, nakita niya ito. Isang bata. Nakaupo sa isang wheelchair, si Gabriel Inigo, Gab. Isang batang lalaki na sa tansya niya ay nasa pagitan ng 8 at 10 taong gulang. Payat si Gab at ang kanyang manipis na balikat ay nanginginig.
Ang nakakakilabot na tanawin ay halos nagpatigil sa kanyang paghinga. Yakap ni Gab ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay galit na kinakamot ang kanyang buhok at balat. Ang kanyang mga mata ay nakadilat ng malaki, ngunit walang buhay, walang tuon, puno ng pagkabagabag at pagkatakot. Hindi siya nagsasalita, kundi gumagawa lamang ng mga tunog, mga ungol, mga huni. At kung minsan, isang matalim na iyak na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang mga tunog na ito ay nagpapahiwatig ng matinding sakit ng isang uri ng paghihirap na hindi niya kayang ipaliwanag sa salita. Sa paligid niya, nakakalat ang mga mamahaling laruan, mga high-tech na robot, makukulay na building blocks, isang tablet na nagpapakita ng isang static na ima. Lahat ay walang buhay, tila hindi pinansin. Sa isang kalapit na maliit na mesa, may isang tray ng pagkain, mamahaling, mainam na inihanda, ngunit nanlalamig, at hindi pa nagagalaw. Tila matagal nang nandoon. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lika ang buong bigat ng sitwasyon. Si Gab ay hindi lamang isang batang may kapansanan, isang batang non-verbal autism na may matinding panic attacks. Higit pa rito, siya ay iniwan, iisa sa gitna ng lahat ng karangyaan. Isang kaluluwa na nakakulong sa loob ng gintong kulungan. Isang matinding kirot ang sumurot sa puso ni Lika. Isang matinding pagkalungkot, isang panghihinayang na tila tumatakbo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Walang sinuman sa hotel na ito, sa tingin niya, ang nakakita sa tunay na Gab, sa totoong sakit na kanyang dinadala. Ang unang reaksyon ni Lika ay ang tumakbo, ang sundi ng mga mahigpit na alituntunin ng hotel. Huwag ugnayan sa mga guest, maliban kung kinakailangan. Ngunit ang mga mata ni Gab, ang kawalan ng asa na nakaukit sa kanyang mukha, ay tila humihila sa kanya. Hindi niya kayang talikuran. Hindi niya kayang bingihan sa mga tahimik na umul ng paghihira. Dahan, maingat, lumapit si Lika. Ang bawat hakbang ay tila isang paggabag, isang pagtawid sa linya, ang profesionalismo. Kamusta ka, anak? Pulong niya. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng aalala sa Tagalog. Huwag kang matakot. Wala akong gagawing masama sa'yo. Ngunit si Gab ay tila lalong nagulat. Lumayo siya, sinubukang paandarin ang kanyang wheelchair palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Ang kanyang mga kamay ay lalong kumamot sa kanyang buhok, tila sinusubukang itago ang sarili mula sa mundo. Naalala ni Lika ang isang tula na isinulat niya tungkol sa kalungkutan ng isang batang iniwan. Isang tula na nagtatago ng larawan ng buhay na ilaw, isang simbolismo ng asa at pagmamahal. Ito ay tungkol sa isang bata na nakakulong sa dilim, naghahanap ng isang munting sinad. Dahan, sinimulan niyang bigkasin ang mga linya ng tula, hindi ng malakas, kundi ng pabulong. Ang kanyang boses ay malumanay at malambing, tulad ng isang oye. Sa gitna ng dilim, may isang puso, kaluluwa, naghahanap ng liwanag, ng isang buhay na ilaw. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Tila huminto si Gab. Ang kanyang pagkamot ay dahang humina. Ang kanyang mga mata, bagamat nakabukas pa rin ng malaki, ay tila nakikinig. Ang matinding takot sa kanyang mukha ay dahang nabawasan, pinalitan ng isang uri ng pagtataka. Inilibot ni Lika ang kanyang paningin.
Sa mesa, bukod sa hindi nagalaw na pagkain, may nakita siyang isang kahon ng Maria cookies at isang bot ng calamansi juice. Simple lang ang mga iyon, hindi kasing mamahalin ng iba pang pagkain sa Thai. Ngunit tila may kakaibang hatak. Kinuha niya ang isang piraso ng cookie dahan, at iniabot kay Gab. Gusto mo ba nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng panghihikayat. Masarap ito, anak. Ito ang sandali. Ang sandali ng pinakain. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng panganib. Ang mga patakaran ng hotel ay mahigpit. Walang pagbibigay ng pagkain sa mga bisita, lalo na sa mga gat, maliban kung galing sa kusina ng hotel at sa direksyon ng isang supervisor. Ngunit sa oras na yon, walang pakialam si Lika. Nakatingin siya sa mga mata ni Gab, na ngayon ay tila nagpapahiwatig ng isang katanungan sa halip na pagkatakot. Nag-aalangan si Gab. Ang kanyang maliit na kamay ay dahang lumapit, parang isang ibon na takot. Inawakan niya ang cookie. Hindi niya ito agad kinain, kundi tinitigan lang. Pagkatapos, dahan, itinapat niya ito sa kanyang bibig. Ang pagkabahala sa mga mata ni Lika ay unting napalitan ng isang munting pag-asa. Kinainigab ang cookie. Maliit na kagat. Ngunit napakalaking hakbang. Sa sandaling iyon, isang koneksyon ng nabuo. Isang munting sinag ng liwanag sa loob ng madilim na silid. Isang asa na ang isang simpleng kilos ng kabaitan ay maaaring maging simula ng isang bagay na mas malaki. Alam ni Lika ang kanyang ginagawa. Alam niyang nilalabag niya ang mahigpit na patakaran, lalo na sa anak ng CEO ng hotel. Alam niya na kung malalaman ito, malaking problema ang kanyang haharapin. Ngunit sa sandaling iyon, ang init na bumalot sa kanyang puso mula sa simpleng abot ni Gamparat sa cookie ay mas matindi kaysa sa takot. Habang inililigpit niya ang ilang gamit at nagkukunwaring naglilinis, ramdam niya ang bigat ng posibleng kahihinatnan. Naramdaman niya ang malamig na titig ng kanyang mga kasamahan, lalo na si Aling Nena, isang supervisor na matagal nang nagtatrabaho sa hotel, masungit, at tila palaging may pagdududa sa kanya. Si Aling Nena ay isang tsismosa, madalas na pumupuna sa kanyang kasipagan na itinuturing niyang pagpapakitang gilas. Maaaring nakita siya ni Aling Nena na naglalakad papunta sa Gaperia at ang mga city camera. Kahit na malabo at hindi gaanong kalinaw sa lugar na yon ng third floor, may posibilidad na naitala ang kanyang pagpasok at paglabas sa silid ni Gab ng higit sa kinakailangan. Ang bawat dagdag na minuto na ginugol niya sa loob ay isang ebidensya laban sa kanya. Umalis si Lika sa silid. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Takot, aalala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang kakaibang init, isang kagalakan na tila nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang pagod. Naabot niya ang isang kaluluwang isang kaluluwang halos nalimutan. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi na niya kayang talikuran. Ang bulong ng dilim ay nagbigay ng daan sa isang munting liwanag. At handa siyang harapin ang anumang unos na darating. Ang mga sumunod na araw ay naging isang masalang laro ng lihin ng paghahanap ng mga butas sa sistema at ng unting paghabi ng isang inaasahang koneksyon. Nagsimula si Lika sa kanyang misyon ng pag-aaruga kay Gab, isang misyon na halos sumasalungat sa bawat alituntunin ng Golden Sunset Residences. Hindi na siya nagtatrabaho sa room of replay or nakit isa bilang bahagi ng kanyang regular na schedule.
Ngunit sa bawat pagkakataon na mayroon siyang free time o extended break o kaya'y extra-duty sa dead floor, lihim siyang sumisilip kay Gab. Ginagawa niya ito sa mga oras na alam niyang wala ang manager o abala ang mga nakatalagang yaya at ka-regular sa ibang bagay o kaya'y nagpapahinga. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, ang kanyang presensya ay halos hindi nahahalata. Kung minsan, nagdadala siya ng mga gamit sa paglilinis na hindi naman talaga kailangan para lang magkaroon ng dahilan para mapadan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang tunay na layunin ay ang makita si Gab, ang mabigyan ng munting liwanag ang kanyang araw. Ang pagkain. Ito ang kanyang unang paraan ng paglapit. Sa halip na ang mamahaling pagkain, nakalatag sa tray ni Gab na halos hindi nagadalaw, dinadala ni Lika ang mga simpleng lutuin mula sa kanilang bahay sa Tondo. Hindi ito masarap sa panlasa ng mga mayayaman, ngunit ito ay puno ng pagmamahal at pagiging totoo. Minsan, isang bag ng mainit na pandesal na bagong luto mula sa panaderya sa kanto na may kasamang maligamgam na kape na may gatas. Kung minsan naman, isang maliit na tupperware ng adobo na may kanin o kaya'y lugaw na may tinapa. Sa una, aalangan pa rin si Gab. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, sa bawat paglapit ni Lika, na puno ng pag-ihinat at walang paghuhusga, unting bumaba ang kanyang depensa. Naaalala ni Lika ang unang beses na nakita niyang kumain si Gab ng pandesal nang walang pagtutol, ang munting ngiti na sumilay sa kanyang labi nang matikman niya ang kape. Ang simpleng, makalupang lasa ng pagkain na yon ay tila mas sumasalamin sa kanyang kaluluwa kaysa sa mga high-end na lutuing inihanda ng mga chef ng hotel. Higit pa sa pagkain, ang mga tula ni Lika ang naging tulay. Sa bawat pagbisita, sinisimulan niyang basahin ng pabulong ang kanyang mga isinulat o kaya'y nagkukuwento ng mga lumang alamat ng Pilipinas o kaya'y kumakanta ng mga oyay, mga awiting pangpatulog na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang kanyang boses ay malambing at may kalaliman, tila mayroong kapangyarihan nang humahaplos sa mga sugat ng kaluluwa. Naalala niya ang isang partikular na tula na isinulat niya tungkol sa sikat ng araw na sumisikat sa kabila ng madilim na ulap o ang alon ng dagat na humahaplos sa dalampasigan. Ang mga simpleng salita, ang mga pamilyar na larawan ng kalikasan ng Pilipinas ay tila may kakaibang epekto kay Gab. Minsan, kapag binabanggit niya ang Palayan Richfield, mararamdaman ni Lika ang munting paghigpit ng kamay ni Gab sa kanyang kamay o ang banayad na pagtango ng kanyang ulo. Ang mga mata ni Gab na dati walang buhay at walang direksyon ay dahang nagkaroon ng munting kislap. Tila sinusubukan na intindihin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lika. Hindi lamang doon nagtatapos ang pag-aaruga ni Lika. Nagsimula rin siyang turuan si Gab ng mga simpleng senyas. Hindi ito formal na sign language, kundi mga simpleng kilos na may ibig sabihin. Ang pagtuo sa kanyang bibig kapag gutom, ang pagtaas ng kanyang kamay kapag gusto niyang magpahinga o ang paghiga ng kanyang ulo sa kanyang balikat kapag gusto niya ng yakap. Sa bawat munting tagumpay ni Gab, sa bawat pagkakataon na naipakita niya ang isang senyas na nauunawaan ni Lika, naramdaman ni Lika ang isang malaking kagalakan, isang patunay na si Gab na hindi bingi sa mundo, kundi kulang lamang sa paraan ng pakikipag-ugnayan. Unting nagbago si Gab. Ang batang dati laging nakakubli sa sulok, laging tako, ay dahang lumabas sa kanyang shell. Hindi na siya humiiwas sa paglapit ni Lika. Kung minsan, kapag nararamdaman niya ang presensya ni Lika, nagbubungkal siya ng munting ngiti.
Isang rurok ng pag-asa at tila nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat pagod ni Lika. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagtitiwala. Naging malinaw kay Lika na si Gab ay hindi lamang nangangailangan ng pagkain o gamot. Kailangan niya ng presensya, ng pag-unawa, at ng isang pusong may walang hanggang pagtitiyaga. Ito, ang lihim na kanilang binuo, isang koneksyon na mas matibay pa sa anumang mamahaling teri. Sa kabilang banda, si Rafael Inigo ay patuloy sa kanyang mundo ng kapangyarihan at pagtatrabaho. Siya ang CEO ng Golden Sunset Residences, isang lalaking kasing lamig ng marmol na sahig ang kanyang hotel, ngunit kasing talino at kasing matagumpay. Ang kanyang buhay ay tila nakabalot sa isang ulap ng trabaho, isang kaping mechanicism, matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, ilang taon na ang nakakaraan. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag, kung saan ang tanawin ng Makati-Skyline ay nagbistulang larawan sa dingding, malayo, tahimik, at halos walang buhay. Sa kabila ng lahat na ang kanyang yaman at kapangyarihan, may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang kalagayan ng kanyang anak na si Gab. Mayroon siyang sariling sakit, isang matinding pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at pagkabigo. Para kay Rafael, ang solusyon sa problema ni Gab ay ang pinakamahusay na mga espesyalista, ang pinakamahal na mga therapy, ang pinakakumpleto na mga pasilidad. Hindi niya naniniwala na ang isang simpleng pakikipag-ugnayan, lalo na mula sa isang ordinaryong empleyado tulad ni Lika, ay makapagbibigay ng anumang tunay na pagbabago. Dahil dito, bihira niya bisitahin si Gab. Ipinauubayan niya ang lahat sa mga yaya, sa mga nurse, at sa mga staff ng hotel. Mas pinipili niyang ilubog ang kanyang sarili sa trabaho, umaasa na sa pagdating ng panahon ay magkakaroon ng solusyon ang lahat. Isang hapon, habang naglalakad si Rafael sa floor patungo sa kanyang executive suite, hindi sinasadya, nakita niya si Lika. Nakatayo si Lika sa labas ng silid ni Gab, tila nag-aalangan bago pumasok. Nakita rin niya si Lika na kausap si Gab sa loob ng ilang segundo, mula sa malayo, sa pamamagitan ng bukas na pinto na nakatago sa likod ng isang posting may halaman. Ang tanawin ay mabilis lamang, isang sulyap. Ang kanyang unang reaksyon ay inis. Nakita niya lang si Lika na tila nagpapabaya sa kanyang trabaho, nakikipag-ugnayan sa kanyang anak ng walang pahinbulot. Bakit may tagalinis sa silid ng anak ko ng ganitong katagal? Ulong niya sa kanyang isip. Hindi niya ito pinansin ng malalim, itinuring lamang na isang minor infraction, isang bahagyang abala sa kanyang abalang araw. Ngunit ang pagkayamot ay nanatili. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Lika si Aling Nena sa koridor. Ang matandang supervisor, na may matalim na tingin at bibig na walang peno, ay agad na kumibo. Naku, Lika, ang sipag mo naman sa gut area. Mayroon ka bang bagong special assignment doon? Baka naman masyado kang effective at promote ka, ha? May ngiti si Aling Nena, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panunudyo at inggit. Ramdam ni Lika, ang pait sa bawat salita, ang babala na ang kanyang mga lihim na kilos ay unting nabubunyag. Ngunit ang anumang pag-aalala ni Lika ay tila naglaho ng isang gabi. Ang tadhana ay nagpakita ng kanyang pinakamabangis na anyo. Overturn si Lika sa ibang palapag, abala sa paglilinis ng isang function room, nang bigla na lang dumating ang isang panit. Stricken na tawag sa kanyang radio. Hindi mula sa manager, kundi mula sa night nurse, na nakatalaga kay Gab. Ang boses nito ay naninginig. Halos hindi na maintindihan.
Tumapatiling 41. Sigab. Nagkumbulsyon. Mataas ang lagnat. Hindi ko alam ang gagawin. Tila huminto ang mundo ni Lika. Ang kanyang puso ay lumubog sa kanyang dibdib. Isang malanig na kamay ang humawak sa kanyang lalamunan. Sigab. Ang batang kanyang lihim na inaruga, nasa peligro. Walang aalinlangan, ibinagsak niya ang hawak na basahan at balde, at tumakbo. Ang kanyang mga paa, na sanay na sa pagod, ay tila nagkaroon ng sariling buhay, nagmamadaling tumawid sa mga pasilyo, paakyat ng hagdan, patungo sa that floor. Nang makarating siya sa room 4 at napitisa, ang eksena ay nagmisto lang bangungot. Sigab, na nakahiga sa kanyang kama, ay nanginginig. Ang kanyang katawan ay nagkumbulsyon ng marahas. Ang kanyang mga mata ay nakabaligtad. Ang puti lamang ang nakikita. Ang kanyang paghinga ay mababaw, iningal. Tila bawat hininga ay isang pakikibaka. Ang lagnat ay napakataas. Ramdam ni Lika ang init kahit hindi niya pa nahahawakan si Gab. Ang night nurse na isang baguhan ay umiyak sa isang sulok, walang magawa, paulit. Ulit na sinasabi ang hindi ko alam, hindi ko alam. Isang matinding takot ang bumalot kay Lika, ngunit sa ilalim ng takot na yon, isang mas matibay na pagmamahal at determinasyon ang nag-alab. Naalala niya ang sinabi ang isang doktor noon na mayroong emergency medicine sigab na dapat inumin kapag may rotak. At naalala rin niya ang matinding takot ni Gab sa mga karayom at sa mga maingay na kapaligiran ng ospital. Kung dadalhin si Gab sa ospital ng ganito, baka lalo lang itong magdulot ng trauma. Sa isang iglap, nagdesisyon si Lika. Isang desisyon na sumasalungat sa lahat ng protokol ng hotel, sa lahat ng luhika, ngunit sa kanyang pakiramdam, ito ang tanging paraan. Hindi niya tinawagan ng emergency hotline. Sa halip, lumapit siya kay Gab. Dahan niyang hinawakan ang mainit nitong balat. Sinimulan niyang i-apply ang isang uri ng pagmamasahe na natutunan niya mula sa kanyang lola, ang paghaplos sa kanyang mga pulso, sa kanyang noo, sa likod ng kanyang leeg, na tila sinusubukang pakalmahin ang kanyang nagnangalit na sister. Habang ginagawa niya ito, sinimulan niyang basahin ng pabulong ang kanyang mga tula, ang mga salita tungkol sa kapayapaan, sa pagtulog, sa paggaling. Uminbing ka, aking munting bituin. Bulong niya. Ang init ay lilipas, ang dilim ay maglalaho, ang liwanag ay darating. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, hinanap niya ang medicine cabinet. Nakita niya ang isang maliit na vial ng gamot, ang emergency medicine ni Gab. Walang aalinlangan, kinuha niya ito. Kailangan niyang ipainom kay Gab, ngunit paano? Sa kanyang kondisyon, maaari siyang mabulunan. Gumamit si Lika ng isang munting kutsara, dahan, patak niyang ipinainom ang gamot. Habang patuloy siyang nagsasalita ng malumanay, pinapakalma ang batang nagpupumiglas. Ang bawat patak ay isang paglabag sa alituntunin, isang kilos ng pagsuway, ngunit sa kanyang puso, ito ay isang kilos ng pagliligtas. Ngunit ang kanyang matinding pagmamahal ay may kaakibat na panganib na hindi niya kayang pigilan. Sa mga oras na yon, may isang junior staff na papadaan sa the corridor, na deti, nang inutusan ni Aling Nena na bantayan si Lika. Nakita niya ang bukas na pinto, nakita niya si Lika na nagmamasahe kay Gab, at ang nakakatakot na eksena ng batang nagkumbulsyon. Hindi niya narinig ang pagpapaliwanag. Nakita lamang niya ang isang tagalinis na nakikialam sa isang guest. Hindi nagtagal, isang report ang agad na ipinadala sa management na may kasamang malalaking salita
at pagpapalaki ng sitwasyon, isang tagalinis, nakialam sa emergency situation, ang anak ng CEO, maaaring nagdulot ng mas malaking panganib. Nang dumating ang medical staff ng hotel at ang ambulansya, si Gab ay bahagyang kumalma dahil sa agarang interbensyon ni Lika, ngunit ang kanyang kondisyon ay nanatiling seryoso. Pagad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Lika, isang malamig na tawag ang dumating kay Raquel, Inigo. Ang balita tungkol sa reckless cleaner ay mabilis na nakarating sa kanya. Nagalit si Raquel. Para sa kanya, si Lika ay isang empleyado na walang paggalang, walang takot, at nagdulot ng panganib sa kanyang anak. Paanong nangyari ito? Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang makialam? Ang mga tanong na umalinglawmaw sa kanyang isip. Kinabukasan, isang formal na abiso ang ipinadala kay Lika. Siya ay agad na sinuspindi sa trabaho nang walang bayad. Nahaharap siya sa agarang pagtatanggal sa trabaho at posibleng kaso dahil sa paglabag sa mga regulasyon ng hotel at pagdulot ng panganib sa isang bisita. Ang salitang tagalinis ng hotel pinakain ng batang nasa wheelchair, pero nagdulot ng panganib ay tila nagiging isang paratang, isang selyo sa kanyang kapalaran. Pumalik si Lika sa kanyang maliit na silid, tulugan sa tondo, ang kanyang puso ay basag na basag. Ang mga pangarap niya para kay Ella, ang kanyang pinakamalaking inspirasyon, ay tila unting gumuho. Wala na siyang trabaho. Paano na ang gamot ni Ella? Paano na ang kanyang hinahara? Ang init na kanyang naramdaman nang makita niyang kumakain, sigab ng koki, ay pinalitan ng isang malamig na pairamdam ng pagkabigo. Pakiramdam niya, bumagsak siya ng napakalalim at ang anumang liwanag na kanyang nakita sa mga mata ni Gab ay tila naglaho na, kasama ang kanyang pag-asa. Ang pag-alis ni Lika mula sa Golden Sunset Residences ay nag-iwan ng isang butas, hindi lamang sa kanyang schedule, kundi pati na rin sa puso ng isang batang lihim niyang inaruga. Ngayon, si Gab ay nasa isang pribadong ospital, isa sa mga pinakamahusay sa Maynila, na nagtatampok ng mga high-tech na kagamitan at mga dalubhasa sa autism, na mayroong pinakamataas na credentials. Ang silid niya ay malaki, may sariling banyo, at may tanawin ng luntiang hardin sa ibaba. Ang mga pader ay pininturahan ng malambot na kulay at may mga interactive na laruan na nakakalat sa sahig. Ngunit sa kabila ng lahat, ng karangyaan at pagmamayabang ng modernong medisina, tila mas lumala pa ang kalagayan ni Gab. Matapos ang insidente sa hotel at ang biglaang pagkawala ni Lika, si Gab ay tila nagkaroon ng isang matinding regression. Ang lahat ng maliliit na pag-unlad na kanyang ipinakita kay Lika, ang pagtanggap ng pagkain, ang munding ngiti, ang pagtugon sa mga tula, at simpleng senyas, ay tila naglaho na parang bula. Ngayon, mas malala pa siya kaysa dati. Tumanggi, sigab na kumain, kahit anong klaseng pagkain ang ihain sa kanya. Ang mga nurse ay pilit na ipinapasok ang pagkain sa kanyang bibig, ngunit isinasara niya lamang ang kanyang bibig o idinura ito. Kung minsan, umaabot pa sa punto na kinakailangan ng infrareds para lang hindi siya ma-dehydrate. Ang kanyang mga mata ay laging blangko, walang buhay. Tila nakikita lamang ang isang mundong sarili niya. Nagkukulong siya sa kanyang sarili, hindi pinapansin ng sinuman sa kanyang paligid. Ang mga panic attacks niya ay naging mas madalas at mas matindi. Ang mga sigaw niya ay umalinglawmaw sa buong palapag ng ospital,
Isang tunog ng matinding paghihirap na tila humihingi ng tulong. Sa kanyang mga gait, sinisimulan niyang saktan ang kanyang sarili. Kinakamot niya ang kanyang balat hanggang sa dumugo. Hinahampas ang kanyang ulo sa mga pader o kaya'y kinakagat ang kanyang mga bisig. Ang mga nurse at caregivers ay halos hindi na siya mapakalma. Kailangan pa nilang itali ang kanyang mga kamay para lang mapigilan niya ang kanyang sarili sa paggawa ng mas malalim na pinsala. Ang mga gamot na pampakalma ay halos walang epekto. Ang mga espesyalista sa autismo, mga neurologist at mga psychiatrist ay nagsasalitan sa pagbisita kay Gab. Nagsasagawa sila ng sunod namang mapagsusuri, brain scans, blood tests, behavioral observations. Nagsasagawa sila ng mga pulong, nagtatalakay ng iba't ibang posibleng diagnosis at mga plano ng paggamot. Sinubukan nila ang iba't ibang uri ng therapy, play therapy, music therapy, behavioral therapy, ngunit wala ni isa sa mga ito ang gumana. Si Gab ay hindi nakikipag-ugnayan. Hindi siya tumutugon. Ang kanyang kondisyon ay patuloy na bumababa. Si Rafael Inigo, na dati matatag sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng agham at pera, ay unting nakaramdam ng isang matinding kabiguan. Ang kanyang anak, na inaakala niyang nasa pinakamabuting kamay, ay lalong lumalayo, lalong nalulunod sa isang bangungot na walang katapusan. Ang bawat ulat mula sa mga doktor na nagsasabing walang unlad o lumalala ang kondisyon ay tila tumutusok sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang magtanong. Ang mga pinakamahusay na espesyalista ba talaga ang solusyon? Ang lahat ba ng pera na kanyang ginagastos ay nagiging basura lamang? Ang isang matanis, ngunit mapait na pagdududa ay dahang lumabas sa sulok ng kanyang puso, unting pinapalitan ng kanyang matigas na paniniwala. May isang bagay na mali. May isang bagay na hindi nila nakikita, hindi nila nauunawaan. Ang pagdududa na ito ay masakit sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng kanyang sariling pagkukulang, ng kanyang pag-asa sa mga profesional na hindi naman pala kayang tugunan ng tunay na pangangailangan ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan at kawalang pag-asa, may isang tao ang naglakas loob na magsalita. Si Dr. Ramirez, isang bata at mahinhing pediatrician na bahagi ng team, ay lumapit kay Rafael Inigo. Hindi niya ito agad ginawa, kundi matapos ang ilang gabi ng walang tulog at matinding pag-iisip. Si Dr. Ramirez ang isa sa mga unang nakakita kay Gab matapos ang insidente sa hotel. Naalala niya ang isang bagay na hindi niya binitawan noon. Kay Inigo, simula ni Dr. Ramirez, ang kanyang boses ay malumanay. Mayroon akong naobserbahan ilang linggo na ang nakaraan, bago pa man mangyari ang insidente sa hotel, na sa tingin ko ay mahalaga. Napatingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ano iyon, doktora? Sa mga pagbisita ko noon kay Gab sa Golden Sunset, napansin ko na mayroon siyang kakaibang koneksyon sa isang partikular na individual. Isang babae. Hindi ko po agad iniulat ito dahil nakita ko ang bahagyang pagbuti ni Gab sa mga panahong iyon. Mukhang masaya siya. Aalangan si Dr. Ramirez. Ngunit mula nang mawala ang babaeng iyon, tila mas lalong lumala ang lahat. Arabang, hinahanap niya ang presensya ng babaeng iyon. Ang mga salita ni Dr. Ramirez ay tila isang malakas na tunog na umalingaw sa utak ni Rafael. Isang babae. Sino? Ang mga pangyayari sa hotel, ang report tungkol sa reckless cleaner ay biglang bumalik sa kanyang isip.
Ang inis na kanyang naramdaman noon ay dahang napalitan ng isang kakaibang pagdududa. Hindi kaya. Doon, nagsimula ang kanyang paghahanap sa katotohanan. Umorder si Rafael na suriin muli ang lahat ng CCTV footage mula sa araw na yon at maging ang mga linggo bago nito. Hindi lamang ang mga pangyayari sa mismong gabi ng insidente, kundi ang lahat ng paglabas, masok sa room report na isa. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, sa hotel, na may malalaking screen na nagpapakita ng iba't ibang anggulo, nagsimulang manood si Rafael. Oras ang kanyang ginugol. Una, ang mga video ng insidente, ang pagmamadali ni Lika, ang pagpasok niya sa silid ni Gab, ang kanyang mga kilos na puno ng pag-aalala. Nakita niya ang bawat galaw ni Lika, ang paraan ng pagmamasahe niya kay Gab, ang pagpapainom niya ng gamot. Hindi na niya ito nakita bilang isang paglabag, kundi isang kilos ng pagliligtas, isang pagmamadali na puno ng pagmamahal. Pagkatapos, ang mga naunang video. Ang mga araw, ang mga linggo, kung saan lihim na dumadalaw si Lika kay Gab. Nakita niya ang isang manipis na babae, si Lika, na mayroong bitbit na munting lalagyan ng pagkain. Pumapasok sa silid ni Gab ng dahan. Nakita niya ang eksena na binibigyan ni Lika si Gab ng cookie, isang maliit na kilos na dati iitinuring niyang walang kwenta. Ngayon, nakita niya ang munting ngiti ni Gab, ang banayad na paggalaw ng kanyang kamay. Ang bawat sandali ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Nakita niya si Lika na umuupo sa tabi ni Gab, lumubulong ng mga salita. Hindi niya narinig ang mga ito, ngunit nakita niya ang reaksyon ni Gab. Ang paghinto ng kanyang pagkamot. Ang dahang pagpapalit ng takot sa kanyang mga mata ng pagtataka, pagkatapos ay ng kapayapaan. Mayroong isang partikular na video kung saan nakita niya si Lika na nagbabasa ng isang papel na tila nagbabasa ng tula. At si Gab, na nakatingin sa kanya, ay tila nakikinig, tila naunawaan. Ang mga kamay ni Gab ay hindi na galit na kumakamot kundi dahang gumagalaw, na tila sinusubukan na makipag-ugnayan. Ang pinakamasakit na video ay ang mga eksena matapos masuspindi si Lika. Si Gab, na tila naghahanap ng isang bagay na nawala. Ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga pagkamot, ang kanyang kawalang pag-asa. Ito ay isang bagay na hindi nakita ni Rafael noon, isang bagay na binabaliwala niya at ipinasa lang sa mga espesyalista. Ang bawat frame ng video ay tila nagbubunyag ng isang matinding katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang pagmamayabang at pagiging abala. Si Gab ay hindi lamang nangangailangan ng pinakamahusay na therapy. Kailangan niya ng pagmamahal. Kailangan niya ng presensya. Kailangan niya ng isang koneksyon. At ang lahat, ang iyon ay ibinigay ng isang simpleng tagalinis, ng isang babaeng kanyang pinagkaitan ng trabaho, at halos ikulong dahil sa kanyang paglabag. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa puso ni Rafael. Ang lahat ng kanyang pagiging abala, ang lahat ng kanyang pag-asa sa mga eksperto, ang lahat ng kanyang pagtatago sa likod ng kanyang trabaho, ito ang nagdulot ng malalim na sugat sa kaluluwa ng kanyang anak. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-iwan kay Gab na mag-isa sa gitna ng karangyaan. Ngunit puno ng kalungkutan. Isang matinding kahihiyan ang kanyang naramdaman sa paraan ng kanyang pagtrato kay Lika. Siya ay hindi lamang isang empleyado. Siya ay isang anghel na bumaba para sa kanyang anak. At ang tanging ginawa niya ay ang itaboy ito. Ang kanyang gintong puso, na dating puno ng lamig, ay dahang natutunaw.
at pinupuno ng mainit na luha ng pagsisisi. Ang desisyon ay mahirap, ngunit malinaw. Kailangan niyang hanapin si Lika. Unang beses sa maraming taon, si Raquel Inigo mismo ang nagmaneho patungong Tondo. Hindi siya nagpadala ng driver o ng assistant. Siya lang. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila hindi nabibilang sa masikip, maingay, at masikip na mga kalsada ng Tondo. Ang mga matataas na gusali ng Makati ay pinalitan ng mga squatters area, ng mga tindahan, sa kanto, ng mga naglalakad na tao na may bitbit na mga basket. Ang bawat sulok ay puno ng buhay, puno ng ingay, at puno ng mga kwento. Isang mundong malayo sa kanyang nakasanayan. Sa tulong ng isang local contact na pinilit niyang hanapin, natukoy niya ang tirahan ni Lika. Isang maliit na barong. Ang dingding ay gawa sa pinagsama. Samang kahoy at yero, ang bubong ay gawa sa patong na yero na tila nga nang liparin sa unang malakas na hangin. Ang pintuan ay gawa sa pininturahang toywood. Ang kanyang puso ay kumirot nang makita niya ang lugar. Ito ang tirahan ng babaeng nagbigay buhay sa kanyang anak, ng babaeng kanyang pinagkaitan ng kabuhayan. Kumatok siya ng dahan. Ilang sandali. Bumukas ang pinto. Si Lika. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkabigla at takot. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ang mga labi ng walang tulog na gabi. Sa likod niya, nakita ni Raquel ang isang manipis na batang babae na nakaupo sa sahig. May hawak na isang lumang aklat. Si Ella. Peter Inigo. Ang mahinang tanong ni Lika, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang unang pumasok sa isip ni Lika ay ang pinakamasama. Ito na. Takasuhan na siya. Lika, simula ni Raquel, ang kanyang boses ay hindi na ang malanig at mayabang na tono ng isang CEO. Sa halip, ito ay puno na ang aalangan at pagpapakumbaba. Maari ba akong pumasok? Mayroon akong kailangan sabihin sa iyo. Umurong si Lika. Pinayagan si Raquel na pumasok. Ang loob ng silid ay mas maliit kaysa sa inaasahan ni Raquel, ngunit malinis, at mayroong isang kakaibang init na hindi niya nakita sa kanyang sariling malaking bahay. Sa isang sulok, mayroong isang munting altar na may imahe ni Nazareno at ilang lumang kandila. Sa pader, mayroong nakasabit na ilang pinatuyong bulaklak. Nandito ako para sorry, Lika, diretsahang sabi ni Raquel, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ni Lika. Nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Ikinuwento niya kay Lika ang lahat. Ang paglabo ng kondisyon ni Gab sa ospital, ang pagkabigo ng mga espesyalista, ang mga salita ni Dr. Ramirez, at ang kanyang review ng mga CCTV footage. Inilarawan niya ang bawat detalye ng mga video, kung paano niya nakita ang pagmamahal, ang tiyaga, ang unawa na ibinigay ni Lika kay Gab. Nakita ko kung paano mo pinakain ang anak ko, sabi ni Raquel. Ang kanyang boses ay tila nagkaroon ng bahid ng emosyon. Nakita ko kung paano ka nagbabasa ng tula sa kanya. Nakita ko kung paano siya tumugon sa iyo sa paraang hindi niya kailanman ginawa sa iba. At nakita ko rin ang pagmamahal mo sa kanya noong gabing iyon, kung paano mo siya niligtas. Tumuntong, hininga si Raquel. Dahil sa aking pagiging abala at pag-asa sa mga eksperto, naging isa ang aking anak. Hindi ko siya binigyan ng tunay na kailangan niya. Ang presensya, ang unawa. At dahil din sa akin,
nawalan ka ng trabaho. Patawarin mo ako, Lika. Ilan na bigla si Lika. Ang kanyang takot ay unting napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay ng isang kakaibang damdamin na hindi niya mailarawan. Hindi niya inaasahan ang pagpapakumbaba na ito mula sa isang makapangyarihang tao tulad ni Rafael Inigo. Hindi ko po naiintindihan, Mr. Inigo, bulong ni Lika. Hindi ko hinihingi na bumalik ka bilang tagalinis. Likha, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay muling naging matatag, ngunit puno pa rin ng pagpapakumbaba. May gusto akong alok sa'yo. Isang posisyon na hindi lamang magbabago ng buhay mo, kundi pati na rin ang buhay ng aking anak. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang pitaka at isinulat ang ilang numero sa likod nito. Gusto kong maging personal na kasama at tagapangalaga ka ni Gab. Hindi lamang isang yaya, kundi isang kaibigan. Isang guro, isang taong makakaintindi sa kanya. Ikaw lang ang tanging nakakaintindi sa kanya, Likha. At ngayon, siya ay naghihirap sa ospital. Hinahanap ka. Nagpatuloy si Rafael. Ang posisyong ito ay may kasamang malaking sweldo, mas mataas kaysa sa anumang kinita mo noon bilang tagalinis. Mayroon kang komprehensibong health insurance para sa iyo at kay Ella. At higit sa lahat, tumingin siya kay Ella na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Mayroon akong inialok na full scholarship para kay Ella. Mula elementarya hanggang kolehiyo sa kahit anong prestihiyosong eskwelahan na gusto mo. Lahat ng gastusin niya sa gamot at edukasyon ay ako ang bahala. Ang tanging hiling ko lang ay bumalik ka sa piling ni Gab. Iligtas mo ang anak ko, Lika. Ang mga salita ni Rafael ay tila isang bagong pero, isang pagbaliktad na hindi niya inaasahan. Mula sa pagiging isang tagalinis na nagdulot ng panganib, siya ngayon ay inaalok ng isang bagong buhay. Isang posisyon na may karangalan, may pera, at may pagkakataong iligtas ang buhay ng isang bata na naging mahalaga na sa kanya. At higit sa lahat, ang kaligtasan at kinabukasan ni Ella. Ang mga luha ay unting bumalik sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Ang dilim na bumarot sa kanya ay biglang napalitan ng isang nakakasilaw na liwanag. Ito ang pagkakataong binigay sa kanya ng tadhana, isang pagkakataon na babago sa lahat. Nang bumalik si Lika sa tabi ni Gab, sa kanyang silid sa ospital, tila isang mahabang bangungot ang biglang nagwakas. Sa oras na makita ni Gab ang kanyang pamilyar na mukha, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng buhay. Ang kanyang mga sigaw ay huminto. Ang kanyang pagkamot sa sarili ay humina. Tila isang alon ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Gab, bulong ni Lika, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Dahan siyang lumapit at si Gab, na nakahiga sa kama, ay agad na kumapit sa kanya. Tila isang nalulunod na tao na kumapit sa isang pako. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na sa takot, kundi sa ginhawa. Isiksik niya ang kanyang ulo sa balikat ni Lika. At doon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, si Gab ay tuluyang kumalma. Ang mga doktor at nurse na saksi sa kakaibang tagpong ito ay nagulantang. Walang sinuman sa kanila ang nakagawa ng ganito. Sa bawat araw, sa tulong ni Lika, unting bumalik si Gab. Ang kanyang pasensya, ang kanyang walang hanggang pagmamahal, at ang kanyang natataning paraan ng pakikipag, ugnayan, ay ang tanging nakapagpapagaling kay Gab. Pumalik si Lika sa pagbabasa ng tula, sa pagkanta ng mga oyayi, at sa pagtuturo ng mga simpleng senyas. Ngunit ngayon, mas malalim ang kanilang koneksyon.
Sa halip na mga mamahaling therapy na walang saysay, ginamit ni Lika ang kultura at sining ng Pilipinas. Nagdala siya ng mga larawan ng ganta sa Zamboanga, ng mga bukid ng palay sa Banaul, ng mga dalampasigan sa Boracay. Nagbabasa siya ng mga tula tungkol sa kalikasan, sa pamilya, at sa pag-asa. Kinanta niya ang mga lumang awitin na puno ng kwento at damdamin. Dahan, si Gab ay nagsimulang tumugon. Ang kanyang pagtanggi sa pagkain ay unting nawala. Ngayon, hinihingi na niya ang mga pandesal at kape na dala ni Lika. Ang kanyang mga panic attacks ay naging mas bihirang. Ang kanyang mga kamay ay hindi naggalit na kumakamot, kundi hinahaplos na ang mga larawan o ang kamay ni Lika. At pagkatapos, ang hina. Isang hapon, habang nagbabasa si Lika ng isang tula tungkol sa isang bata na naghahanap ng kanyang boses, isang kakaibang tunog ang lumabas mula sa bibig ni Gan. Hindi ito ungol, kundi isang tunog na may kahulugan. Ate, Lika. Ang mga salita ay mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw. Ang puso ni Lika ay tila sasabog sa dibdib niya. Lumuluha siya sa tuwa. Si Gab. Nagsalita si Gab. Ang batang verbal, ay nagsalita. Isang linggo, pagkatapos nito, habang nagbabasa si Lika ng isang pula tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa isang kaluluwa na naghahanap ng pagkakakilanlan, si Gab ay muling nagsalita. Ako, sabi niya, sabay turo sa kanyang sarili. Ako. Iyon ang tunay na kalayaan. Ang boses, ang isang kaluluwang matagal nang nakakulong ay sa wakas, ay nabigyan ng paglaya. Hindi lamang si Lika ang umiyak sa sandaling iyon, kundi pati na rin si Rafael na nakatayo sa likod nila. Na nasasaksihan ng himalang ginawa ni Lika. Ang kanyang mga luha ay luha ng pasasalamat, luha ng pagsisisi, at luha ng pag-asa. Samantala, sa Tondo, si Ella ay nagsisimula na rin ng kanyang sariling bagong buhay. Sa tulong ng scholarship ni Rafael, inilipat siya sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila. Hindi na siya pumapasok sa isang masikip at sirang paaralan na halos walang kaganitan. Ngayon, mayroon siyang sariling aklat, sariling uniform, at mga kaklase na hindi nangungutya sa kanyang kondisyon. Ang kanyang kalusugan ay bumuti ng husto. Regular na siyang nagpapatingin sa mga doktor at nakakakuha ng mga pinakamahusay na gamot. Ang kanyang ubo ay naging mas bihirang, ang kanyang paghina ay naging mas maluwag. Ang kanyang payat na katawan ay unting lumulusog. Nakita ni Lika ang kanyang kapatid na tumatakbo, naglalaro, at tumatawa ng walang pag-aalala. Ang kanyang mga ngiti ay nayon ay mas totoo, mas buhay. Alam ni Lika na ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang kanyang pagod, ay sulit na sulit. Ang kanilang buhay, ang kinabukasan ni Ella, ay tunay na nagbago. Ang pagbabago ay hindi lamang para kay Gab at Ella. Nagsimula rin itong magpakita sa Golden Sunset Residences. Saksi si Rafael sa himalang ginawa ni Lika, hindi lamang sa kanyang anak, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang kanyang malamig na puso ay natutunaw, at ang kanyang pananaw sa mundo, sa kanyang negosyo, ay nagsimulang magbago. Hindi lang ito tungkol sa kita, kundi sa tao. Bulong niya sa sarili, habang tinititigan ng mga CCTV footage ni Lika. Nagsimula siyang magmungkahi ng mga bagong programa sa hotel. Hindi na lamang ito tungkol sa 5-star service, kundi tungkol sa heart center service.
Naglatag siya ng mga training program para sa lahat ng empleyado, mula sa management hanggang sa mga staff sa housekeeping, upang magturo ng compassion, empathy, at awareness para sa mga taong may kapansanan. Nais niyang maging isang modelo, ang Golden Sunset, para sa iba pang mga hotel. Nais niyang ang bawat empleyado ay nakita ang bawat bisita, hindi lamang bilang isang customer, kundi bilang isang tao na may kwento, may pangangailangan, at may puso. At ang mga tula ni Lika. Sa isang pagkakataon, habang nagliligpit si Lika ng mga gamit ni Gab sa hotel room, aksidente niyang naiwan ang kanyang maliit na notebook na mayroong sulat ng kanyang mga tula. Nakita ito ni Raquel. Pinasa niya ang bawat linya, ang bawat salita. Nakita niya ang lalim ng damdamin, ang pag-asa sa gitna ng pagsubok, ang pag-ibig sa gitna ng kalungkutan. Hindi lamang ito mga simpleng tula, ito ay ang tinig ng isang kaluluwa. Isang tinig na ngayon ay handa niyang iparinig sa mundo. Ang mga tula ni Lika ay hindi lamang tungkol sa isang tagalinis. Ito ay tungkol sa puso ng isang ginintuang lunti na handang magbigay ng pag-asa sa lahat. Ang pagbabalik ni Lika sa Golden Sunset Residences ay hindi na ang tahimik, halos hindi napapansing pagpasok ng isang tagalinis. Ngayon, sa bawat paglalakad niya sa mga pasilyo, may kakaibang pakiramdamang sumusunod sa kanya, hindi na bulong ng pagdududa o inggit, kundi mga suyap ng paghanga at paggalang. Ang kwento ng isang simpleng babae na naglilinis ng mga banyo at sahig, na lihim na nag-aruga sa anak ng CEO, at sa huli ay nagbigay liwanag sa isang pamilyang nasa dilin, ay mabilis na kumalat. Tila naging isang alamat sa loob ng hotel, isang asa na, ang kabaitan at puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon o yaman. Sa mga unang linggo, nararamdaman pa rin ni Lika ang ilang mga tingin na puno ng pagtataka o minsan, pagdududa. Ngunit sa bawat araw na lumilitas, habang nakikita ng mga empleyado ang patuloy na pagbuti ni Gab at ang pagbabago sa mukha ni Raquel, Inigo, unting nabubuo ang isang bagong pananaw. Ang mga empleyado, na dati nakasanayan na ang kulturang walang pakialam maliban sa paggawa ng kanilang trabaho, ay nagsimulang mag-isip. Si Mang Tonyo, isang matandang maintenance man, na dati sadyang umiiwas sa pakikipag-ugnayan sa mga bisita, ay nakita minsan ni Lika na dahang nakikipag-usap sa isang matandang babae, na nahihirapang maglakad. Inalalayan niya ito patungo sa elevator. Si Alice, isang receptionist, na kilala sa kanyang pagiging malang emosyon, ay nagsimulang magtanong sa mga bisita kung paano ang kanilang araw at kung mayroon siyang matutulungan. Ang maliliit na kilos na ito, na dati halos hindi napapansin, ay unting nagiging bahagi ng araw na operasyon ng hotel. Ang pagbabago ay hindi agarang bagyo, kundi isang banayad na simoy ng hangin na unting nagbabago ng direksyon ng buong barko. Ngunit ang pinakamalaking pagkilala ay naganap sa isang engranding kaganapan, isang taunang employees appreciation gala na ginagana sa malaking ballroom ng Golden Sunset. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilaw. Ang mga mesa ay puno ng masasarap na pagkain, at ang mga empleyado ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang hangin ng pag-asa na bumabarot sa lahat. Nang tawagin ni Raquel Inigo ang pangalan ni Lika sa entablado, ang bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Lumakad si Lika patungo sa entablado. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Hindi na siya ang dating Lika na mahiyain at halos hindi nakikita. Ngayon, mayroong dignidad at paninindigan sa kanyang bawat hakbang. Nakasuot siya ng isang eleganteng barot, saya, isang regalo, mula kay Raquel.
na tila sumisimbolo sa kanyang pagbabago at ang pagpapahalaga sa kanyang pinagmulan. Sa gitna ng entablado, kinuha ni Rafael Inigo ang mikropono. Ang kanyang boses, na dati puno ng pagiging otoritaryo, ay ngayon ay puno ng pagpapakumbaba at emosyon. Ngayong gabi, simula niya, hindi lang natin pinaparangahan ang ating mga tapat na empleyado. Pinaparangalan natin ang isang tao na nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Isang aral na ang pinakamalaking yaman ng Golden Soul Set ay hindi ang marumol na sahig o ang dintong chandelier, kundi ang puso ng bawat isa sa inyo. Direktang tumingin siya kay Lika. Si Lika Reyes ay hindi lamang isang tagalihis. Siya ay isang guro, isang manggagamot, at isang anghel na nagbigay ng bagong buhay sa aking anak. Hindi lamang niya pinakain ng isang batang gutom, kundi pinakain niya ang isang kaluluwang nalulunod sa kalungkutan. At sa paggawa niya nito, binago niya ang aking mundo. Pinago niya ang aming hotel. Pagkatapos, ay inihayag ni Rafael ang pagtatatag ng Likas Fund for Compassion. Ang pondong ito, paliwanag niya, ay itinatag upang suportahan ang ating mga empleyado na nahaharap sa matinding pagsubok tulad ng sakit o kalamidad. At upang tulungan ang ating mga bisita na may espesyal na pangangailangan upang ang bawat isa sa kanila ay makaramdam ng pagmamahal at pag-unawa sa loob ng Golden Sunset. Ang bawat salita ay sinalubong ng hiyawan at palakpakan. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating ng ipahayag ni Rafael, ang paglalakala ng mga tula ni Lika. Sa mga sulok ng aming hotel, patuloy niya, natuklasan ko ang mga mumunting papel na naglalaman ng mga salita na puno ng pag-asa, pagmamahal, at matinding damdamin. Ito ang mga tula ni Lika. At sa tulong ng isang kilalang publishing house, ang mga bulong mula sa puso ay, sa wakas, ay ilalabas sa publiko. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap. Si Lika, na nakatayo sa tabi ni Rafael, ay halos hindi makapaniwala. Ang kanyang mga tula, ang kanyang lihim na kanlungan ay ngayon ay ilalabas sa mundo. Ang mga bulong na dati, ipara lamang sa kanya at kay Gabon ay ngayon ay magiging tinig na didinigin ng marami. Ang kanyang unang aklat ng tula ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng isang puso na nagmamahal at ng isang kaluluwa na lumaban. Ang mga bulong mula sa puso ay mabilis na nakakuha ng atensyon sa Philippine literary scene. Ang mga kritiko ay pinuri ang lalim ng damdamin, ang pagiging totoo ng bawat linya, at ang kakayahan ni Lika na isalin ang kanyang mga karanasan mula sa hirap ng Tondo hanggang sa karangyaan ng Makati sa mga salitang humahaplo sa kaluluwa. Ang kwento sa likod ng aklat, isang lao, Kong, na naging Makata, ay nagbigay pa ng mas malalim na kahulugan sa bawat pahina. Si Lika, mula sa isang anino, ay naging isang liwanag. Habang umuunlad ang kwento ni Lika, patuloy rin ang paghahanap ni Gab ng kanyang sariling liwanag. Ang pagbalik ni Lika sa kanyang buhay ay tila nagbukas ng isang pinto sa mundo na matagal nang nakasara. Hindi na lamang siya nagsasalita sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga salitang Ate Lika o ako. Sa tulong ng mga terapist at ni Lika, si Gab ay nagsimulang bumuo ng kanyang sariling bersyon ng Philippine Sign Language XL na may halong mga senyas na likha nila ni Lika noong simula. Ito ay naging kanyang boses, isang tulay upang maipahayag niya ang kanyang mga kaisipan, ang kanyang mga damdamin, at ang kanyang mga pangarap. Minsan, sa isang therapy session, nakita ni Lika na gumamit si Gab ng mga senyas upang ilarawan ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw, tila sumasayaw, habang isinasalaysay niya ang kanyang paboritong tula ni Lika, ang sikat ng araw. Hindi na siya nakakulong sa loob ng kanyang sariling mundo,
Siya ngayon ay nakikipag-ugnayan, nakikipagpalitan ng ideya, at naghahanap ng koneksyon. Nagsimula rin lumabas si Gab. Sa una, sa mga maliliit na dating sa hotel, kung saan siya ay nakikipaglaro sa mga anak ng mga empleyado. Pinagmasdan ang kanilang mga galaw, at unting lumawak. Pagkatapos, sa mga formal na paaralan na may inclusive education program, kung saan siya ay natututo kasama ng mga batang walang kapansanan at nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kawalang buhay, ay ngayon ay puno ng kuryosidad, ng kagalakan, at ng isang bagong pag-asa. Natuklasan niya ang kanyang hilig sa sining, lalo na sa pagpipinta. Ang kanyang mga obra ay puno ng makukulay na disenyo at abstract na mga hugis na tila sumisimbolo sa kanyang unting paghahanap ng sarili. Sa bawat pagbabago ni Gab, kasabay rin ang pagbabago ni Raquel. Ang CEO na dati abala at malayo ay naging isang ama na mas malapit, mas naroroon. Dati, ang kanyang mga pagbisita kay Gab ay bihira at formal. Ngayon, ang kanyang mga bisita ay puno ng pagmamahal. Siya ay madalas na nakikitang nakaupo sa tabi ni Gab, nagbabasa ng libro, naglalaro ng board games, o nakikipag-usap gamit ang mga senyas na itinuro ni Lika. Natutunan niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal, hindi lamang sa pamamagitan ng mga regalo o serbisyo, kundi sa pamamagitan ng presensya at pag-unawa. Ang relasyon ni Raquel at Lika ay lumalim din, hindi lamang bilang amo at empleyado, kundi bilang mga kasama, mga katuwang sa pagpapalaki at pag-aaruga kay Gab. Madalas silang nagpupulong, hindi lamang upang talakayin ang pag-unlad ni Gab, kundi pati na rin ang kanilang shared vision para sa Golden Sunset. Si Raquel ay hindi na lamang isang CEO. Siya ngayon ay isang tao na nakakita ng halaga sa isang kuso at handang baguhin ang kanyang buong imperyo para sa kabutihan. Si Lika naman ay hindi na lamang isang tagapag-alaga, siya ngayon ay isang tagapayo, isang inspirasyon, at isang kaibigan na walang paghuhusga. Ang Golden Sunset Residences ay dahang naging isang icon, hindi lamang sa larangan ng luxury hospitality, kundi pati na rin sa larangan ng compassion at inclusivity. Ang mga guest-centric programs na ipinapatupad ni Raquel ay naging mas malalim, mas personal. Ang mga training sessions para sa mga empleyado ay hindi na lamang tungkol sa technical skills, kundi tungkol sa heart skills, kung paano makinig ng may puso, kung paano makiramay, kung paano magbigay ng tunay na serbisyo mula sa looban. Ang mga empleyado ay natuto na hindi lahat ng kapansanan ay nakikita at hindi lahat ng bisita ay may parehong pangangailangan. Ang isang bisitang autistic, ang isang matandang nahihirapan maglakad, o ang isang pamilyang may miyembrong may special needs, ay lahat ay pinahahalagahan at binibigyan ng espesyal na atensyon. Ang hotel ay naglagay ng mga special amenities tulad ng sensor rooms para sa mga batang may autism at eat-hours sa lobby at restaurant. Ang Golden Sunset ay naging isang lugar kung saan ang lahat ay welcome at ang lahat ay nararamdaman na sila ay bahagi ng isang pamilya. At si Aling Nena, ang kanyang pagbabago ay ang pinakamalaking patunay sa kapangyarihan ng pagbabago. Sa simula, si Aling Nena ay patuloy na nagpahayag ng kanyang pagdududa, ng kanyang panibugho. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, habang nakikita niya ang pagbuti ni Gab, ang pagbabago ni Raquel, at ang paggalang na ibinibigay kay Lika, unting nagbago ang kanyang puso. Nakita niya ang isang batang dating halos wala ng pag-asa na ngayon ay ngumingiti, nagsasalita, at nakikipag
ugnayan. Nakita niya ang isang CEO na dating malamig, na ngayon ay puno ng pagmamahal. At nakita niya si Lika, na dating isang simpleng tagalinis, na ngayon ay isang inspirasyon. Isang araw, nilapitan ni Aling Nela si Lika sa coffee break. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng panibugho, kundi ng pagpapakumbaba. Lika, simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto kong humingi ng tawad. Ang lahat ng mga salita ko noon, ang aking inggit. Nagkamali ako. Hindi ko nakita ang tunay na ikaw. Hindi ko nakita ang puso mo. Niyakap ni Lika si Aling Nena. Walang galit, walang sama ng loob. Aning pag. Unawa. Okay lang po yun, Aling Nena, sagot ni Lika. Ang mahalaga ay nagbabago tayo. Mula noon, si Aling Nena ay naging isa sa mga pinakamalakas na taga-suporta ng mga programa ni Rafael. Siya ay aktibong lumahok sa mga training sessions at siya ang madalas na nagbibigay ng mga personal na kwento at karanasan upang ipaliwanag ang kahalagahan ng kompasyon. Maging sa kanyang mga subordinate, hindi na siya ang dating Aling Nena na masungit. Naging mas malumanay siya, mas maalalahanin, at mas nakikig. Ang pagbabago ni Aling Nena ay hindi lamang sa kanyang panlabas na kilos, kundi sa looban ng kanyang puso, na ngayon ay tila naglalaman ng isang bagong init. Si Lika ay hindi na lamang isang personal na kasama at tagapangalaga ni Gab. Siya ay naging isang mentor sa Golden Sunset, isang simbolo ng empatya at katatagan. Ang kanyang mga tula ay hindi lamang binabasa sa mga literary events, kundi ginagamit din bilang inspirasyon sa mga internal training ng hotel. Ang mga linya tungkol sa buhay na ilaw at puso ng ginintoang lunti ay naging mga motto na nagpapaalala sa lahat na ang bawat isa ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa mundo. At si Ella, ang kanyang buhay ay naging isang patunay ng pag-asa. Lumaki siya na malusog, matalino, at puno ng pangarap. Nagtapos siya ng high school nang may karangalan at ngayon ay nasa kolehiyo. Kinukuha ang kursong medisina, isang pangarap na nais ni Lika para sa kanya noon pa man, upang makatulong sa mga taong may sakit tulad niya. Ang kanyang kinabukasan ay maliwanag, puno ng mga posibilidad na dati tila hindi maabot. Ang kanyang mga ngiti ay ngayon ay mas totoo at sa kanyang mga mata, makikita ang pagmamahal at pasasalamat sa kanyang ate na nagbigay ng lahat para sa kanya. Ang kwento ni Lika ay nagpakita na ang kabaitan, ang pag-unawa, at ang isang pusong totoo, kahit na sa pinakamahirap na kalagayan, ay may kapangyarihang magdulot ng malalim at pangmatagalang pagbabago. Hindi lamang para sa isang individual, kundi para sa isang komunidad. Ang simpleng gawain ng isang tagalinis ng hotel na nagpakain sa batang nasa wheelchair ay hindi lamang nagbago ng buhay ng isang bata, kundi nagbago ng mundo. Isang mundo na ngayon ay mas puno ng kompasyon, pag-asa, at pag-ibig. Isang maliwanag na umaga, nakatayo si Lika sa balkonahe ng isang executive suite sa Golden Sunset, hindi para maglihis, kundi upang pagmasdan ng sumisikat na araw sa Manila. Ang Maynila ay kumikinang sa ilaw, ang mga barko ay dahang gumagalaw sa malayo. Ang sariwang na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Gab, na ngayon ay isang malaking binata, ay nakangiti. Itinuro niya ang kanyang kamay sa abot, tanaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Pag-asa, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw, puno ng kagalakan. Pag-asa, Ate Lika.
Niyakap ni Lika si Gab. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Sa malayo, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap pa rin. Ngunit sa loob ng puso ni Lika, isang mas mainit na liwanag ng pag-asa, ng pag-ibig sa kapwa, at ang pagbabago ang nagliliyab. Isang bagong simula. Isang bagong awit. Pagbulong niyang binigkas ang isang bagong tula sa kanyang isip, isang himig tungkol sa pagsisimula at sa kapangyarihan ng puso bilang isang pangako sa kanyang sarili at sa mundo. Ang awit ng pagbabago na ngayon ay malakas na umaalingaw-ngaw ay handang pakinggan ng lahat.